Ini-interview dito ni Atty. Jimeno si Ben Tulfo. Siyempre ito ay kilalang-kilala ng buong Pilipinas at maaaring pati sa overseas. So ini-interview po siya dito dahil nga itong dalawang mag-utol ay number 1 and 2 sa latest survey ng Okta Research. Number 1 si Erwin Tulfo at pangalawa nga itong si Ben Tulfo. So pag nagkataon ay napakalaki ang chance na magkaroon ng tatlong Tulfo dyan sa Senado. So, hindi naman natin kailangan dito ang malalimang analysis kasi kitang-kita natin kung paano naging popular ang mga Tulfo kasi yung kanilang brand of justice na tinatawag kapag may nagsumbong sa ahensya ng mga gobyerno, medyo mabagal nga naman, labor, piskalya, kung saan man, pati sa korte, ay dito minsan ay mabilis nga ang kanilang sabihin nating paggagawad ng Tulfo justice na tinatawag kasi tatawagan lang halimbawa yung ahensya ng labor, mga barangay captain, yung opisina at kung ano na pang opisina kahit private man yan o hindi. So marami silang pwede natin sabihin pwedeng nabudol kasi ito naman personal interest din lang ang ginagawa nila Kung mapapansin nyo ay marahil ang trato sa kanila ng iba ay mga bagito sa politika, pero kung yung pag-iisip ang mabuti, ang galawan nila ay veteran. Unang-una, hindi sila diehard na DDS. Hindi mo pwede sabihin na, halimbawa, si Rapi Tulfo, hindi mo siya pwede sabihin DDS. Hindi mo rin siya pwede sabihin Marcos loyalist. Itong magkapatid, si Erwin Tulfo, bagamat nasa gobyerno, nasa agency ng DSWD, hindi rin siya ganun diehard sa kanilang mga politiko. Lalo na ito si Ben Tulfo, so makikita natin, magaling silang lumaro. They know their game. Yan ang sikreto nila, marahil. At marami ding matututunan dito ang ating mga politiko dito sa mag-uutol na Tulfo. So, ito na kaya ang panibagong dinastiya sa Pilipinas? Malaki po ang posibilidad. Ang advantage ng mga Tulfo, pwede silang manalo. Nananalo sila ng kahit hindi sila nagiging attached sa sinumang sikat na mga politiko gaya ng mga apelidong Duterte, Arroyo, Estrada, Revilla, Marcos, at kung ano-ano pa. Nakila mga Aquino, yan ang mga pamosong mga apelyido ng mga politiko sa Pilipinas. So, ito ay masasabi natin kakaiba sa mga politiko sa Pilipinas. Magiging kakaiba sila. Sapagkat yun nga, wala silang deeper attachment sa sinumang politiko o anumang partido. Sila ay malaki ang posibilidad na manalo bilang independent. Gaya ni Rapi Tulfo, nanalo bilang independent. So, kung mapapangalagaan nila itong kanilang quality of politics, yung kanilang image, yung kanilang imahe, huwag nilang susundan itong tinahak ng Duterte, tinahak ni Kibuloy at kung sino pa mga politikong tumamlay ang mga karir. May nagrarally, mga maisog rally, hindi sila sumasama. Sa kay OJC issues, hindi sila nagko-comment. Kay Kibuloy issue, hindi rin sila nagko-comment. Sa China issue, wala rin silang comment. Sa problema ni Sara Duterte, sa confidential fund, hindi sila nagko-comment. Yun lang ang problema sa mga Tulfo. Sa mga mabibigat na issues ng bayan ay hindi sila nagko-comment. May kasabihan ho dyan tayo, ang mga sikat na philosopher noong araw, that sinasabi nila na the greatest part of hell is reserved to those persons who, in times of great crisis, remains neutral. So yun po ang kasabihan hindi ko na rin alam kung sino nagsabi niyang pilosopo or philosopher noong araw. Pero yun ang sinasabi niyan sa Tagalog. Ang pinakamainit na bahagi ng impyerno ay nakalaan para doon sa mga tao na sa oras ng maigting na mga issue o pagsubok ay nananatiling neutral o walang kinakampihan. Yun po ibig sabihin. Yan ang danger ng Tulfo. Kaya lang ang tanong dito, makikita ba ng kanilang supporter? Mukhang kang kanilang mga supporter, usually ay mga Pilipinong ay umaasa sa kanilang brand of justice, Tulfo justice na tinatawag, ay mukhang wala na silang pakialam sa ganung mga bagay-bagay. Ang tinitingnan lang nila ay sila'y naniniwala na ang mga Tulfo ay makakatulong sa kanila. So yun po, abangan natin kung ang kanilang panganay na si Mon Tulfo na siya ring utak kung paano nakapasok kung tatlong ito sa broadcasting, ay titignan natin kung papasok din si Mon Tulfo sa politika balang araw. Siya yata ngayon ay mag-80 na or 80 na nga siguro. Siya ang nagpasimula ng pagpasok ng Tulfo sa broadcasting at ng kanilang pagsikat. Abangan po natin ang landas na tatahakin ng mga Tulfo. Sila ba talaga ay bagamat bagito ay veterano ang galawan at papapanatili nila ang kanyang karisma sa mga masang Pilipino?
sa mas nakararaming Pilipino na walang pakialam sa malalalim na issues, kundi sa agarang solusyon, sa inaakala nilang agarang solusyon sa kanilang mga problema. Yan po ang magandang abangan natin. Ang isa pa nating aabangan ay kung ang kanila bang play safe style of politics ay pakikinabangan ng mas nakararaming Pilipino. Ito ba ang kailangan ng Pilipinas? Itong mga politikong play safe ng style at hindi naninindigan sa mga matitinding issue ng bayan? Wala bang pakialam ang nakararaming Pilipino sa ganitong play safe style ng mga politiko, lalo na nitong Tulfo Brothers? Yan din po ang isa nating aabangan. Sa ngayon nakita natin na mukhang walang epekto ang mga pag-atake ng ilan sa kanilang mga attackers. Number 1 dyan, siyempre si Attorney Libayan. Mukhang hindi naka-epekto ang kanyang mga pag-atake. Pati nung kanyang mga kasamang sina Kamatis, nakalimutan ko na, yung isang vlogger niya na kanyang ika nga ay katropa, ay mukhang walang epekto ang kanilang mga pagbanat at pagtira dito sa mga Tulfo Brothers, na mukhang hindi na mapipigilan ang pamamayagpag sa politika ng Pilipinas.